Para po sa akin, ganito po ginogoyo or pinaglololoko ng mga DDS na ito ang mga Pilipino. Pakinggan po natin at ating pong sagutin. 2026 na, so dapat by now naiintindihan nyo na hindi kayo entitled sa mga information pertaining to the confidential fund of Inday Sara. Hindi kayo entitled para malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Huwag kupat. 2026 na, so dapat by now naiintindihan nyo na hindi kayo entitled sa mga information pertaining to the confidential fund of Inday Sara. Hindi kayo entitled para malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Huwag kupat. Alam nyo mga kababayan, ang issue po ng paghawak ng pondo ni Sara Duterte o yung mga red flag sa paggamit niya ng confidential fund ay hindi lamang po tungkol kay Mary Grace Piatos. I'm sure meron pong paraan or proseso ang COA at ang ating gobyerno para malaman kung totoo nga ba na ipinamahagi ni Sara Duterte sa mga totoong tao yung kanyang confidential fund or kung ibinulsa, no? Ang nakakalungkot, hindi po, para po sa akin, hindi nakikipagtulungan si Sara Duterte. Talagang reluctant, wala po siyang willingness or eagerness na patunayan na totoong mga tao ang pinagbigyan niya or binigyan niya ng confidential fund, no? Kaya yung mga Pilipino, nag-iisip, baka binulsan niyo lamang yan. Kasi nga po, reluctant si Sara Duterte. Marami pong paraan and na inline po sa proseso ng COA. Mga paraan na hindi kailangang i-divulge sa publiko kung sino yung mga Mary Grace Piatos na iyon at kung sino-sino pa yung mga Kokoy Villamin at mga codename na ginamit. Maraming paraan na pwedeng gawin si Sara Duterte nang naaayon sa batas at sa konstitusyon para mapatunayan niya na mga totoong tao ang pinagbigyan niya ng confidential fund at hindi nila binulsa, mga kababayan, na hindi kinakailangang i-divulge sa publiko. No? So yun lamang po, no? Isa lang 'yan. Naniniwala ako na may paraan at proseso ang ating gobyerno at ang COA para mapatunayan ni Sara Duterte na hindi nila ibinulsa ang confidential fund. Kaso hanggang ngayon, hindi po tayo nakakabalita na pinatunayan ni Sara Duterte na tama at maayos ang paggamit lang ng confidential fund at hindi nila ninakaw. Yun nga pong palugit na binigay sa kanya ng COA na 6 months para isettle ang mga notice of disallowances, up to now hindi po natin nababalitaan na nasettle na. So dapat kalampagin din po natin ang COA. At uulitin ko mga kababayan, ang mga issue patungkol sa paghawak ni Sara Duterte ng pondo ng mga Pilipino sa DepEd at sa OBP ay hindi lamang po patungkol kay Mary Grace Piatos. Kinakitaan po ito ng mga senyales or mga signs ng malversation, graft, plunder at may bribery pa. Kaya nga po may nagsampa na ng kaso sa ombudsman. No? So, hindi lamang ito patungkol kay Mary Grace Piatos. Sablay nga yung Mary Grace Piatos na yun eh. Kasi kung sinasabi nila na codename yan para protektahan yung security at privacy ng mga informant, ang tanong, bakit meron ding mga real name na nakita sa resibo na tumanggap ng confidential fund na verifiable sa PSA? Daan-daan din yun. Daan-daan ang hindi nabe-verify sa PSA and daan-daan din ang nabe-verify sa PSA na nakita na isinubmit ng mga pangalan ni Sara Duterte. So doon pa lang, basag na yung narrative nyo or yung palusot nyo na codename yan eh. Hindi nyo pwedeng alamin kung sino yan. Bakit pala gumamit din ng real name? Sila Sara Duterte. Pangalawa, ito pa isang example ng red flag. Natanggap ni Sara Duterte yung pondo ng December. Ang sinubmit nilang mga resibo, November pa nagawa, mga kababayan. Saan ka nakakita nun? Paano naging posible yun? Paano nangyari yun? Natanggap, December 2022, yung pondo, kaya nga napilitan silang ubusin sa loob ng 11 days yung pondo eh. Dahil hindi nila gustong paabutin ng next year. So, December 2022, natanggap yung pondo, inubos ng 11 days. Ang mga resibong isinubmit sa COA ay dated November. Ano pong palusot nila? Nagkamali lamang daw. Imposibleng magkamali. So nga ba yung mga gumawa noon, yung mga nag-prepare noon, bago isinubmit sa COA, hindi dinoble check? May mga abogado at auditor si Sara Duterte, di ba? Pinabayaran din niya yun. So, paano nagkamali? Nagkamali, mahigit 150 yung resibo na mali. Yan po ay ayon sa COA ha.
So, paano yun ipapaliwanag? Hindi lang ito tungkol kay Mary Grace Piatos. Tungkol ito sa napakalinaw at evident na panloloko, mga kababayan. Kaya dapat talaga matuloy ang impeachment trial na yan sa February nang malaman natin ang totoo. Gaguhan na ito eh. Ano pa, yung resibo or yung certification from AFP, yung certification from AFP na sinasabi ng COA na ginamit ni Sara Duterte to justify her 15 million use of confidential fund. Pero ayon sa mga opisyal ng AFP, wala naman daw silang natanggap na 15 million mula kay Sara Duterte dun sa Youth Leadership Summit na ginawa nila. So ano yun? Gumamit ng dokumento ng ibang ahensya ng gobyerno para i-justify mo yung paggastos mo ng 15 million sa COA. Pero hindi mo naman pala binigay yung 15 million sa AFP. So, saan nyo dinala yung 15 million, mga kababayan? So, malawak po, no? Malawak tong usapin ng issue ng pag-handle ng pera ng taong bayan ni Sara Duterte nung nasa DepEd siya at ngayon sa OVP. Marami pong red flag, marami pong questionable, marami pong kaduda-duda, mga kababayan. Hindi lamang ito tungkol kay Mary Grace Piatos. Yung pag-amin niya sa Zoom meeting, galit na galit siya na namudmud siya ng mga sobre. Binanggit pa nga niya yung pangalan ni FL. So yun po ay kinakitaan ng bribery. Bakit ka namumudmud ng sobre sa mga opisyal ng DepEd? No? So hindi porket meron kayong palusot na hindi namin pwedeng ipaliwanag yung si Mary Grace Piatos kasi confidential. Maraming paraan ng COA at ang gobyerno para mapatunayan ni Sara Duterte na mga totoong tao ang pinagbigyan niya ng confidential fund at hindi nila binulsa, hindi nila ninakaw or pinaghati-hatian. Maraming paraan. Pero up to now, ang nakikita ng publiko, reluctant, hindi willing si Sara Duterte na makipagtulungan para mapatunayan niya yung sarili niya na inosente sa mga akusasyon. So, hindi lamang ito, mga kababayan, mga kababayan, hindi lamang po ito tungkol kay Mary Grace Piatos. Sablay nga yung palusot na yan eh. Dahil may mga totoong pangalan na nakita dun sa resibo at verifiable sa PSA. So, ano yun? Hindi nyo pinoprotektahan ang privacy at security nun? Talaga naman po tayo naggagaguhan dito, at naglolokohan. Kaya nasabi ko na ganito po nila ginagago at niloloko ang mga Pilipino, o siguro yung mga DDS na lang, kasi mga DDS lang naman ang naniniwala sa mga ganyang narrative eh. Yun po yung opinion ko, ganyan po nila niloloko at ginagago ang kanilang mga supporter. Unfortunately for you, Joey, maraming Pilipino matatalino, hindi pa lulusutin si Sara dyan. Nakalusot man siya dahil nagpetisyon siya at napabura siya ng Supreme Court, this time sa February, I'm sure, yung matatalino ay gagawin ito ng siguradong wala na magiging gusot or lusot si Sara Duterte para maging accountable na siya dahil marami siyang kailangang ipaliwanag dito. Hindi lang si Mary Grace Piatos. Kung yan na yung palusot nyo, hindi pwedeng i-divulge yan kasi Mary Grace Piatos o di go. Pero yung ibang issues na mas mabigat patungkol sa pag-handle niya ng pondo ng taong bayan, hindi siya makakatakas doon, hindi siya makakalusot doon, hindi niya maididinay yun. Napakadami na dapat malaman ng mga Pilipino na hindi nakokompromise ng national security. Wala kayong palusot doon. Yung pang mga akusasyon ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Paano ito? Kawawa naman kayo, mga DDS. Talagang kahit sa sarili nyo, hindi nyo alam kung paano kayo tatumbling, kung anong palusot, mental gymnastic ang gagawin niya para lamang maipagtanggol si Sara Duterte. Kasi kitang-kita eh. Sa bagay, wala tayong magagawa. Ganyan kayo eh. No? So, good luck. Dahil hindi titigil ang matatalinong Pilipino nang hindi nalalaman ng totoo. Ngayon, mga kababayan, balik po tayo dun sa sinasabi niyang kupal. Kayo po ang tatanungin ko. Narinig niyo po yung mga sinabi ko at narinig niyo po yung sinabi niya. Sino po kaya ang kupal, mga kababayan? Sino po kaya ang kupal dito? Sino yung palusot lamang? Alibay lamang? Gaslighting lamang ang ginagawa? Be accountable. Kung si Mayor Leni Robredo po yan or si Senator Trillanes or si Senator Sonny Trillanes, haharapin yan.
Hinarap ni Trillanes ang lahat ng ginawa ni Duterte sa kanya. Si Mayor Lenny walang inurungan. Yung kampo na nga mismo ni Duterte ang umurong. Si Duterte na mismo, huwag niyong i-impeach yan. Kasi wala naman talaga silang makikitang or nakikitang valid reason para ipa-impeach si former VP Lenny Robredo. Si De Lima, hinarap ni De Lima ang mga akusasyon laban sa kanya. Kawawa nga si De Lima eh. Pinakulong ng halos 7 taon, inosente pala. Kayo na lang humusga mga kababayan. Sino po ang kupal dito?